Totoo nga ang sinasabi ng marami, na ang politika ay walang permanenteng kaalyado or kaibigan. Kung natatandaan natin noong nakaraang presidential election itong si dating Senator Antonio Trillanes walang pangundangan, nabitikyusan itong si Bongbong Marcos, kesa magnanakaw ang mga Marcos, ngunit ngayon tila nagbago ang ihip ng hangin, dahil merong lumalabas na balita na itong si Antonio Trillanes ay kukunin ni Pangulong Marcos bilang presidential advisor. Ito ang politika sa ating bansa. Kaibigan mo ngayon bukas kaaway mo na. Itong si ex-Senator Trillanes ay bibigyan ng mataas na posisyon ni Pangulong Marcos Jr. Tila napakagulo ng politika sa ating bansa. Imbis tutukan ng ating gobyerno ang pagtaas ng mga bilihin, nakatutok sila sa politika kahit matagal pa ang eleksyon, ang taong bayan ang nagsasakripisyo sa ginagawa nila. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa mga pahayag ni Madam Marlica sa pamamagitan ng kanyang puting ahas na itong si ex-Senator Trillanes ay bibigyan ng mataas na posisyon ni Pangulong Marcos Jr. Either presidential advisor or special envoy sa isang bansa. Ulitin ko, isang mataas na posisyon pa naghintay para kay ex-Senator Trillanes. So, ito, revelasyon sa puting ahas na pagmitingan nila habang nasa San Francisco, California ang grupo ng presidente. So, ang tanong dyan is, anong posisyon? Ayun na pala, nasagot ko na, yung presidential advisor. On what? Pala. Or special envoy to what country? So, kung presidential advisor, ang naisip ko lang na po pwede is presidential advisor on anti-kudeta. Kasi nininervyos na si Pangulong Marcos sa mga hungihong o rumors na patatalsikin siya through kudeta. Etong si Trillanes, ilang beses nang sumama sa kudeta. Di siya ng advisor ni Presidente anti-kudeta. Pwede yun, di ba? Or ano pa, pwede rin presidential advisor on political affairs. Dahil marunong din sa politika yan si Trillanes. Ano ba? Huwag lang presidential advisor on military affairs. Yung OPAMA, Office of the President. Kasi meron na. At saka, hindi po tanggap-tanggap si Trillanes among the Armed Forces of the Philippines. Isinusuka siya dyan. Maalala nyo nung nagpakamatay si General Angelo Reyes dahil sobrang pinahiya ni Trillanes sa isang Senate hearing. Nako, galit na galit ang mga PMAers sa kanya. Kahit ako, galit din ako. Walang respeto. Kala niya kung sino na siya na kawawa, yung si General Angelo Reyes. Sabihin na natin na may kasalanan si General Angelo Reyes, but he does not deserve that kind of pambabastos sa Senate hearing. At I don't know kung tama yung nabalitaan ko, yung PMAA, ano yan? Philippine Military Academy Association, Alumni Association. Parang ano na siya, initsapwera. Persona non grata o na. Kahit yung mismong klase niya, yung PMA class of 1995, wala. Hindi siya pinapansin. So, hindi siya pwedeng presidential advisor on military affairs. Okay. So, kung special envoy naman, siguro China. Anyway. Okay, pwedeng presidential advisor on ICC affairs. Pwede. Kasi ito na.
Ang main purpose, by the way pala, bago tayo mapunta sa ICC, malala nyo nung kampanyan, eleksyon, ang manok ni Trillanes is si Lenny. Grabing kampanya niya kay Lenny. Siya ang nag-udyok kay Lenny na tatakbo ka. So, nung tumakbo si Lenny, itong Trillanes ang number 1 na taga-depensa ni Lenny at number 1 na umaatake kay Marcos Jr. Kung ano-anong sinasabi yan na magnanakaw, mamamatay tao, diktador, lahat na lang na masasakit na salita binitawan na ni Trillanes against dito kay Marcos Jr. Ngayon, walang sa politika, there are no permanent friends, no permanent enemies. Depende sa sitwasyon, depende sa interest. Ito, ngayon, wala na. Best friend na si PBBM at Trillanes. Ganon din itong si Dilima. Grabing banat kay Marcos ito noong una. Dilawan itong Dilima. Ngayon, best friend na. Kasi pinalabas na. So, ito ang purpose. According to the Puting Ass of Maharlika, gagamitin itong si Dilima Trillanes kasama na si Secretary Boying para i-facilitate ang pagpasok ng ICC sa Pilipinas at imbestigahan si Pangulong Duterte hanggang arestuhin siya ng ICC. Yan ang main purpose. So, they have found a common enemy. Dati, magkalaban, Marcos Trillanes. Ngayon, kadikit na. Dahil may common enemy sila, si Tatay Digong. Yun po ang mga revelasyon ni Maharlika sa kanyang latest vlog. So, alam niyo naman si Maharlika, kung ano ang nanggagaling sa puting ahas, yun lang din ang sinasabi niya. So far, sa akin, basta nanggagaling sa puting ahas ni Maharlika, halos lahat nagkakatotoo. A1 talaga. A1 info. So, salamat sa mga puting ahas. I believe, marami ang mga yan. Hindi lang nag-iisa. Maraming puting ahas ni Maharlika na itong mga puting ahas na ito, itinataya din yung buhay nila kasi once nalaman ng Malacanang na silang puting ahas, gurgur sila. Kasi karamihan sa puting ahas ni Maharlika nandyan sa Malacanang. Nandun sa delegasyon. Kasi paano nalaman ni Maharlika yung pinagmitingan? Nakikinig yung puting ahas sa pinagmimitingan. Na doon sa pinagmitingan sa San Francisco, yung mga pangalan ng mga vlogger na itutumba, ayun, naisama na ang pangalan ko. Anyway, na-vlog ko na yan. So, dito tayo kay Trillanes. Grabe. So, maalala ko yung statement o video ni Tatay Digong gikan sa masa para sa masa na segment na sinabi niya, France, gagamitin ko ang confidential funds para patayin kayo mga komunista. Sinabit kagad sa ICC as evidence. Ganon kabilis si Trillanes. Kaya siguro, nakursunadahan yun ng Malacanang. Ito na, pasok ICC. Kaya no wonder itong Secretary Remulla, nag-iba ang tono eh. Noong una, sabi niya, walang jurisdiction. Napaka-astig, napakayabang. Walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, hindi sila makialam. We are a sovereign nation. Ganun ang sabi niya. Kaya lang, nung lately, itong Makabayan Bloc, nagpasa ng resolution urging the Marcos government to reconsider its stand. Papasukin ng ICC. Nako, grabe ang stand ni Boying. We will study this matter.
Ano lang, study. Bakit hindi niya sabihin na, hindi pwede? Kasi yun naman ang pronouncement na una. Hindi pwede. We will study. Ito na pala. May plano na pala. Anyway, bahala sila kung papasukin nila ang ICC. So what? Sabi naman ni Tatay Digong. Hindi siya takot. And I believe so. Hindi siya takot. Kasi ginawa niya yung tungkulin niya. Yung kanyang war on drugs. Ano na yun? Campaign promise niya yun. At tinupad niya ang campaign promise. Nanalo si Tatay Digong dahil maraming naniwala sa kanya na gagawin niya ang lahat para sugpuin ang problema sa droga. Although hindi niya totally na-solve, kaya lang naramdaman natin, nakita natin ang kanyang sincerity. Ang dami kong testimonyo na narinig ng presidente pa si Tatay Digong. Bawat lugar na mapuntahan ko, nagtatanong ako, kumusta ang droga dito? Sir, humina na. Sir, lumayas na ang mga drug pusher. Sir, okay na, okay na. Dahil kay Tatay Digong. Ganon. Ngayon, baliktad. Yung mga lugar na pinupuntahan ko noon, sila nang nagsasabi sa akin without me asking, Sir, bumalik na ang droga. Yun. So, I believe, hindi yan takot si Tatay Digong. Pumanda sila sa mga DDS. Mga kapwa ko DDS. Papayagan na lang ba natin na iimbestigahan ng ICC sa tulong ng PBBM admin na pagkaisahan nilang ating Tatay Digong, then later on arestuhin. Sa tingin nyo magpapa-aresto ng buhay si Tatay Digong? Maparehas na siya kay DG Bantag. Nagpa-aresto ba ating minamahal nga DG Bantag? Tinagtago. Ganon din. Tatay Digong, buong Mindanao, magtatago yan. Itatago siya ng dami. Mga Muslims. Mga kamag-anak niya yan. May dugong Muslim yan. Pwede ring mga katutubo. Itatago ng taong bayan yan si Tatay Digong. Sa oras na may warrant of arrest. Nakikita ko na darating yan. I-aaresto nila si Tatay Digong. Kailang mga DDS, simula ng laban, walang bibitiw. Die hard. Duterte supporter tayo. Tatay Digong and BP Inday Sara. Hanggang dito na lang mga kababayan ang ating update. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, please like and subscribe. Ano po ang masasabi po ninyo sa usaping ito? Comment down below. Maraming salamat po.